mayroon kasing interview kay Adolf Ascona. No? Si Adolf Ascona, yung nakikita nyo sa picture, yan ay dating ah, Associate Justice yan ng Korte Suprema. Si Adolf Ascona. Matalino yan, magaling yan. Ngayon, si Adolf Ascona in-interview sa isang TV, hindi ko na natandaan yung TV show. Pero may mga sinabi si Adolf Ascona na ginagamit ngayon ng mga DDS. Kasi sabi daw ni Adolf Ascona, ang nangyayari daw diyan sa impeachment ni Sara, labag na daw sa due process, labag na sa konstitusyon at labag na sa batas. Bakit? Kasi daw, parang ang lumalabas, fishing expedition na daw, at ang pagsusumpina ng mga bank records at ng iba pang mga dokumento, pati mga tao na sinusumpina, yan daw ay labag na sa batas at konstitusyon. Ngayon, totoo ba ang sinabi na yan ni retired Associate Justice Adolf Ascona? Talaga bang ganun ang pagkakasabi ni Justice Ascona? Ibig bang sabihin kinakampihan ni Justice Ascona ang kampo ni Sara? Ibig sabihin yung mga pagsumpina ng mga bank records at iba pa ay labag sa batas, labag sa konstitusyon? Kasi paborito nilang i-quote ngayon si Adolf Ascona. Una muna ilinaw ko. Ilinaw natin. Si Adolf Ascona ay isang retired na Associate Justice ng Korte Suprema. Siya ay hindi bias. Napakagaling na justice niya. Madalas siyang ini-interview kasi pag nagpapaliwanag siya ng isang bagay, wala siyang bias. Pinapakita niya talaga, tinatalakay niya talaga yung mga tamang doctrines, yung mga tamang prinsipyo. Halimbawa, yung tanong na yan, tama ba na ang Justice Committee ay nagsusumpina ng mga opisina ng gobyerno tulad ng SEC, tulad ng COA, Ombudsman? Tama ba ang ginagawa na yan ng Justice Committee? Tama ba na sinusumpina yung mga tao? Halimbawa, yung COA chairman, yung SEC chairman, yung Ombudsman, sinusumpina. Tama ba yung ganyan? Tama ba na pabuksan ang bank records ni Sara? Tama ba na hingin sa SEC yung mga records ng korporasyon ni Sara at ng asawa niya? Yan yung usapin diyan. Actually, tinanong pa rin si Justice Ascona, totoo kaya na may double standards ang impeachment kay Sara saka kay PBBM? Parang kay PBBM mahigpit pero kay Sara maluwag. Ito? Parang labag, double standards ito. Tinanong din si Adolf Ascona sa bagay na yan. Tinanong din si Adolf Ascona na ito bang ginagawang hearing ngayon? Tama ba ito? O hindi pwede itong hearing na ito ng Justice Committee? Kasi dapat sa Senado na lang. So ngayon mga kabunyog, mayroon dyan sa Daily Tribune ito. Ang pagkakabalita ng Daily Tribune ganito. Sabi sa Daily Tribune, mga kabunyog, sabi sa Daily Tribune, ayan nakikita nyo dyan sa caption. Impeachment. Impeachment is not teleserye, House told. Ex-SC Justice warns against preempting Senate's role. Yan yung sinabi ni Adolf Ascona based sa Tribune. Ang sabi kasi ni Adolf Ascona, ni Justice Ascona, parang ang nangyayari sa Pilipinas, ang impeachment parang teleserye. Sabi niya parang teleserye. Dapat hindi. Dapat ang impeachment seryosong bagay yan. Hindi dapat yun yung parang teleseryeng inaabangan na. Seryosong bagay ang impeachment, sabi ni Justice Ascona. Ngayon, anong ibig sabihin niya? Mali na ang ginagawa ngayon sa House, sa Justice Committee? Hindi niya naman sinabing mali. Ang sinasabi niya lang, sa ibang bansa,
Pag sinabi mong impeachment, seryosong bagay. Dito sa atin parang teleserye na. O, ganun lang naman yung comment niya. Eh kasi ba naman naka-livestream? Eh kasi ba naman naka-televised? Tsaka inaabangan na talaga ng mga tao. Yung interest ng tao sobra. Parang umaabang sa teleserye. Sabi niya, sana hindi ganyan ang impeachment. Kasi ang impeachment ay seryosong proseso, sabi niya. Kumbaga, dapat sana hindi ito tinitingnan na parang teleserye. Kaya lang, hindi naman masisisi ni Justice Ascona ang Pilipino, ganun eh. Saka maganda rin naman yon na nagsusubaybay ang mga Pilipino, ibig sabihin, importante sa mga Pilipino ang isyung ito. Hindi naman, sa isang banda rin, tama rin yung punto ni Adolfo Ascona, ni Justice Ascona, na parang, masyado nang maintriga ang impeachment. Parang nag-aabang na ang mga tao sa intriga eh. Teleserye na. Pero sa isang banda rin, maganda rin yan dahil ibig sabihin ang interest ng tao nandyan. Sinusubaybayan nila. Gusto nilang napapanood, gusto nilang masubaybayan ang nangyayari. Pero yun lang, ang sabi naman ni Adolfo Ascona, sana wag namang gawing masyadong maintriga ang impeachment na parang teleserye ng sinusubaybayan. Ganun yung punto niya dyan. Ngayon, ang sabi pa ni Justice Ascona, ex-Supreme Court Justice warns against preempting Senate's role. Okay. Sinabi ba ni Ascona na mali yung ginagawa ng Justice Committee ngayon? Hindi. Hindi niya sinabing mali. Wala siyang declaration na mali. Pwede bang mag-hearing ang Justice Committee? Pwede bang mag-hearing? Yes. Sabi niya, yes. Kailangan naman talagang mag-hearing. Pwede bang magsubpina ang Justice Committee? Yes. Yung mga subpina dosistecum, subpina ad testificandum, allowed yan. Within yan sa power ng Justice Committee. Kaya lang, ang sinasabi lang naman ni Justice Ascona, huwag namang sumubra. Kasi baka mag-conduct na ng trial ang Justice Committee, ang trial ay dapat sa Senate. Yan naman yung warning niya. Kumbaga, pwede bang mag-hearing ang Justice Committee? Yes. Pwede bang magsubpina? Yes, kasi powers niya yan. Within yan sa powers niya. Ang hindi lang pwede yung mag-conduct na ng trial na katulad na ng sa Senate. Kasi dapat Senate ang magpakandak ng trial. Ay sa tingin naman natin, sinabi rin naman nila Congresswoman Beatrix Listro, hindi sila magkakandak ng trial. Wala ngang cross-examination eh. Walang cross-examination. Kaya, yung sinasabi ng mga DDS tungkol kay Ascona, ginagamit ito, ang kinu-quote lang nila kay Ascona, yung sinabi nito na parang pabor sa kanila. Kasi sabi nga naman ni Adolfo Ascona, parang teleserye na ang impeachment, hindi naman sana dapat. Pangalawa, dapat iwasan din na maging na sumobra ang hearing ng Justice Committee, baka maging full-blown trial na katulad na ng Senate. Dapat Senate lang ang may kapangyarihang mag-conduct ng trial. Yon. Hindi naman sinabi ni Adolfo Ascona, ni Justice Ascona, na mali yung House. Wala siyang ganung pronouncement. Pwede bang magsubpina ang Justice Committee? Yes, sabi niya, within yan sa power ng Justice Committee. Yung pag-conduct ng hearing, yes, wag lang maging trial na katulad na ng gagawin ng Senado. Kasi yung trial talaga, dapat Senate yan. Role ng Senate yung trial. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, linilinaw natin. Tinanong din si Justice Ascona. Kasi isa sa mga grounds na sinasabi ng kampo ni Sara, double standard daw. Bakit double standard? Yung impeachment daw ni PBBM, masyadong mahigpit. Pagdating daw kay Sara, masyado nang maluwag. Di ba double standard yon? Alam nyo, ang ganda ng paliwanag ni Justice Ascona doon. Sabi ni Justice Ascona, iba naman talaga ang mga treatment sa impeachable officials. Maraming impeachable officials. Ang President, impeachable official. Ang Vice President, impeachable official. Ang mga members ng ang justices ng Korte Suprema at Chief Justice, impeachable official yan. Ang mga members ng Constitutional Commissions tulad ng COMELEC, ang Ombudsman,
Impeachable officials yan. Ngayon, sabi ni Adolf Ascona, hindi naman talaga pare-pareho ang treatment yan. Talaga namang magkakaroon dyan ng double standard. Ha? Sabi niya, alam niyo kung anong paliwanag niya at napakaganda nun? Ang presidente, ibahin mo yan sa vice presidente. Kasi ang presidente, siya yung nagpapatakbo ng gobyerno. Ang vice president, siya lang naman ang papalit sa presidente. Ibig sabihin, sa usapin ng impeachment ng presidente, mahigpit talaga yan. Kailangan talaga mabusisi yan. Pagdating sa ibang impeachable officials, hindi talaga ganun ka-istrikto. Pero sa president, istrikto talaga yan. Ha? Sa katunayan, pinaliwanag niya at tama naman yon. Kapag ang president ang ini-impeach, ang nagpe-preside, Chief Justice. Sa impeachment ng Chief Justice, ng President, Chief Justice ang nagpe-preside. Totoo naman. Nung impeachment ni Erap, ang nag-preside, Chief Justice. Si Hilario Davide nun. Si Hilario Davide. Samantalang sa ibang impeachable officials, Vice President, Chief Justice ng Korte Suprema, Justices, ano lang yan, Senate President lang ang nagpe-preside yan. Bakit magkaiba? Double standard nga eh. Hindi maiiwasan yan. Kasi presidente yan. Dapat mahigpit ang standard yan. Kaya dapat Chief Justice talaga. Chief Justice ang mag-preside. Kaya parang sinasabi dito ni Adolfo Ascona, huwag maghinanakit ang kampo ni Sara na parang may double standards. Yung sa President at Vice President, mayroon talaga yan. Iba talaga ang treatment dyan. Di ba? Yan, ang ganda, no? iba yung ang ganda ng paliwanag ni Adolfo Ascona. Akala ng mga DDS kakampihan sila na dapat pareho lang ang treatment sa President at Vice President. Sabi ni Adolfo Ascona, hindi. Mahigpit talaga pagdating sa President. Kasi President yan. Sa katunayan, ang magpe-preside sa Senate sa trial ng President, kapag ini-impeach ang President, Chief Justice. Pero kapag Vice President, iba pang mga impeachable officials, Senate President lang. Kaya yan mga kabunyang, ang galing, ang galing. Actually, napaka-fair ng napakaganda ng paliwanag ni Adolfo Ascona. Kaya lang siyempre sa mga DDS, kinukuha nila yung sinabi ni Adolfo Ascona na pabor sa kanila. Yan yun. Pero hindi nila pinapaliwanag yung buong context ng sinabi ni Adolfo Ascona. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.